Sobrang patag nitong probinsyang panggagalingan namin ni Jam ngayon. Mula kasi sa Saskatchewan, pabalik na kami sa mga kabundukan ng Canada. Excited na nga kami ni Jam ngayon. Pero 8 hours pa tong biyahe namin bago ulit kami makakita ng bundok. At ito nga, sa pagdating namin, gabi na. Kaya natulog na lang muna kami sa likod ng kotse namin. At bukas, mag-hike kami ni Jam sa Grassy Lakes, kung saan natuklasan namin ang isa sa mga magandang lakes na napuntahan ng adventure namin. Pero bago ang lahat, balikan natin kung saan kami nagpalipas ng gabi. Ngayon ko kung nakikita yung nasa likod ko. Gumising lang naman kasi kami sa isang gas station na may napakagandang Rocky Mountain view sa probinsya ng Alberta. Good morning. Alam nyo, nakakatawa dito sa pinagparkingan namin kung saan kami natulog ni Jam. Kasi dito pagala-gala lang ang mga baka. Yung mga baka, oh. Ayun, oh. Katapos nga namin mag-toothbrush or morning routine sa gas station na yun, dumiretso na kami sa biyahe. 8 hours pa kasi yung biyahe namin pa uwi, pabalik sa British Columbia, sa probinsya namin. Dito nga, bigla akong naisipang mag-exercise, mag-hike. Wala talaga sa plano to. Pero alam nyo, eto yung gusto ko eh, yung spontaneous lang. Sarap ng tulog namin dun sa gas station. Sobrang sarap. Para lang talaga kami nag-camping kasi yung higaan namin na nilatag sa likod is the same higaan namin na hinihigaan pag nagka-camping kami sa tent. Foam siya, tapos thick, kaya malambot. Wala talaga kami balak mag-vlog but kasi kaninang umaga ang sakit ng ulo ko, para flu season na kasi dito sa Canada ngayon. Alam mo yung ang bigat sa ulo, pero ngayon medyo I feel better, kaya naisipan kong ayain si Jem mag-walking muna ngayong umaga. Walking. So, niyaya ako si Jem mag-hike, pero the way ko siya ayain, sabi ko, walking tayo. Kasi iniisip niya pag-hike, parang extreme, nakakapagod. Kaya sabi ko, walking tayo. Wala akong shoes. Magandang exercise. Nalamutan ko yung shoes ko kila Jack. How about mag-crocs ka? Sige na, please. So, sama ka na naman? Sama ikaw ha? Kaya ni Mochi mag-hike ngayon? Kaya yan May ni tulog Mochi. ka ba? May tulog ikaw? Paputol-putol yung tulog niya kanina. Kasi bawat galaw namin, naiirita siya, lumilipat siya sa ibang spot. So, wala din siyang diretsong tulog. Kaya mo? Or iwan ka na lang dito? No, kaya niya daw. Kaya niya, okay. Ito talaga pinaka-favorite and very handy jacket ko. Galing Uniqlo. Ultra light down. Kasi yun, kasyang-kasya lang siya sa bag, napakaliit. Pero, ganyan mo lang oh. May panlaban na sa lamig kami. Bibigay ko to kay Jam kasi wala siyang jacket. Or gusto mo mas makapal? I don't know. Mochi, dito lang. Bisan mo nga to, mahal. Saan ang damit? Dito. Ang lamig! Nakita niyo yung bundok na yan? That is Haling Peak. Halimpik ba yan? Yan ang Haling Peak. Naakyat namin ni Jam yan. Oo. Kasama namin si Mochi. Nag-car camp din kami noon the night before. Kasi, yan yun. Ang taas, no? Akyat natin yan. Are you prepared for a wildlife encounter? Ay, wala namang bear. Hopefully wala. Huwag mong isiping hike to. Huwag mong isiping nakakapagod. Isipin mo lang, this is just our normal walking morning routine na Dapat it's good for the brain. dadalhin ka pa sana yung Dubai Chewy Cookie. Talaga mag-food trip ka ba? Yeah. Parang walang tao. Kaya nga, kami lang yung tao ngayon. Baka mamaya may bear dito. Wala pa naman akong bear spray. O, hindi tayo prefer. Tignan mo naman yung shoes ko. Kaya pag may bear, tatakbo tayo. Hindi tayo tatakbo. Pag may bear, nakaharap lang tayo. Kunin mo Tapos agad si dahan-dahan tayong nag-walk backward. Tapos bear! Kunin mo bear. agad si Mochi. Love, ha? Oo. Ha? Dapat tumitingin-tingin ka din sa paligid mo. Kasi mamaya may nakita ka nag-charge na siya. Alam mo ba, ang bear, akala mo ang babagal niyan kasi ang lalaki nila. Pero Ang bibilis niyan. Takot ka naman, Jack. Tapos- Huwag ka magsabi ng ganyan. Wala tayong ni isang Tapos, weapon. alam mo ba, itong punong to, kaya nilang akitin yan. Love, ni isang weapon. Love, wala man lang tayo. Meron akong kutsilyo.
Ininom sa kutsilyo niya. Kutsilyo mo. Baka di yan tumagos sa skin niya. Hanggang balat lang, no? Pag nag-hike ka, dapat daw, nagsasalita ka, dapat malakas ang boses mo. Kasi yung mga wild animals, they only attack kasi nasa startle sila, nagugulat sila. Parang, alam mo, yung fight and flight nila, parang nagiging defensive sila pag nagugulat. Kaya atakihin ka. Kaya magandang nag-iingay ka para malayo pa lang, they are aware na nandito tayo. Tapos what if nakita mo dito si The Boss? Yun yung, dito kasi sa Banff, merong pinakamalaking brown bear, grizzly bear, na siya ang nagpadami ng population ng brown bear. So, ibig sabihin, nakipagtalik siya sa napakaraming babaeng bear. Seryoso, siya ang pinakamalaki. Oo, kaya super famous siya, The Boss. Search mo, siya ang pinaka-famous bear dito. What if nakakita tayo natutulog na bear dito? Nag-hibernate. Let's talk about how you are in control of your life. You manifest things, you also work on it. Yung gusto mong buhay, yung gusto mong lifestyle. Actually, yung thought na to, narinig ko na rin na nasabi ni Gio Ong eh. Sabi niya, something like, ikaw ang magde-design ng buhay mo. Ikaw magde-decide. Kailangan mong i-rewire yung utak mo. Pag dinesign mo yung buhay mo na the way you want it, which is ako, lifestyle na gusto ko is, alam mo, hindi nakafocus sa trabaho. Kaya ang priority namin ni Jam is yun nga, mag-adventure, mag-travel. And syempre, since yun yung goal namin, naisip namin yung mga ways paano namin masusustain yung ganong lifestyle. And one of that is, yun nga, nakwento namin sa nakaraang video. We keep our monthly bills as minimum as possible. And wala pa kaming masyadong responsibility like anak, binabayarang mortgage na bahay, and at the same time to free us from working 9 to 5 is nag-i-invest kami na ngayon we are fortunate enough to feel we're fortunate enough to feel the power of compounding sa investing. Sa mga nanonood sa amin, we also talk about investing but we never really teach about it. Ang gusto lang kasi talaga namin ma-open up sa inyo yung tungkol sa investing, kung paano nag-work yun, and it's nasa sa inyo na kasi yun kung paano nyo sisimulan. As I always say sa mga nagtatanong, one search at a time, dun naman kami natuto, dun tayo lahat natututo. If you have one question, ask Google, ask ChatGPT. We talk about our investing para lang magbigay siya ng spark sa inyo, magbigay siya ng baga na simulan mo na rin. We're not selling anything. We just wanna help. We just wanna introduce this kind of lifestyle. Comment down below kung gusto nyong gumawa kami ng video. We'll talk more in depth about stock market investing. Ay, nako ka. Hugas ka pa, Mochi. Sige, sige. Yee! Ang cool! Magaling may tubig dito. Bumababa lang. Oo nga, no? Parang sariwa. Parang sarap uminom. Go. Naka-crocs lang kasi si Jem, yung crocs ko yung gamit niya. Hurry up. Dav, ang gaan mo na ngayon. Grabe yung pinayat ni Jem mula nung na-surgery siya. Ilang kilos yun? 10. 10 kilos. Sobrang payat niya. Eh, hirap din siya makagain ng weight. Kasi nga, dapat controlled lang din yung kain niya. Uy. Ito na, falls. Ito na siya. What? Wow. Yun yung sabi ko sa'yo kanina. Ganda. Love my falls. Alam niyo yung kahit ang gulo-gulo na ng mundo. Ang ganda ng mundo. Ang ganda ng ano. Wait lang, natawa ako dun sa lalaki. Pumunta siya dito, nagana lang siya agad sa list na. Hindi niya man lang tinake in yung view. Nagkukolekta ng ano, no? Gumana na siya bigla. Parang may veterinary siyang Sa list na sinusunod. siya. Hindi namin mababa si Mochi mapalakad kasi may mga running water. Ayaw namin siya maputikan. Tsaka sobrang bato. Ito yung sinasabi mo kahapon na nakakaawa iwan, nakakapagod kasama. Galing oh. Naka-crocs pa yan siya. What? Ganda. Ang kalma ng tubig oh. Tapos dito, tignan mo. Ang lakas. Ito na yun. Hindi siya as blue as ano,
we see sa mga photos. Kasi maaga pa kasi eh. Ganda. Tara, ikot tayo. Holy! Blue na blue! Ang ganda. Feeling ko mas maganda kung tanghaling tapat, no? Yang lina. Ay, ang clear ng tubig niya. Kalmado. Oo nga. So, meron pa palang taas niyan. Ito. I love, ito mas malinaw. Ito nga love. What? What? Holy! Parang enchanted river. You know? Pwede ba mag-swimming dito? Ganda ng reflection, no? Dahil hindi pa ako kontento sa view, tingnan natin kung ano meron dito sa taas. Wow! So, binabasa ko to. Ito daw mga batong bundok dito sa Alberta was once covered with tropical water. So, tropical sea siya na itong mga bato, binabahayan siya ng mga large sponge reefs. So, parang mga corals na ngayon fossil na lang. Somehow, nawala yung tubig dito. So, does that mean itong buong Rocky Mountains na to was once an ocean na lumitaw? Minsan napaisip ako kung totoo ba talaga yung Atlantis. Siguro lumubog na yung part ng Atlantis and ito naman yung lumitaw. Grabe, nakaka-fascinate. Napafascinate ba kayo sa history ng mundo? Na lahat ng mga pinag-aralan natin, hindi pa talaga yun yung pinaka-history. There's much more deeper than that na siguro nabaon sa wala. Parang nawala natin. Crazy. Ay, nilalamig. Ba't ka naman nilalamig? Nakakaawa ka iwan, pero nakakapagod kang kasama. Ha? Kapagod ka daw kasama. Ito naman yung music ko pa dyan. Feel na feel mo ah. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Saka? Sarap! Alam mo ba, giving yourself some time to breathe, like sabihin natin 8 deep breaths, will give you parang magiging mas maginhawa yung utak mo when it comes to when you're having an argument or Bakit? Anong stress ka. science behind it? It's giving your brain some time to relax kasi parang siguro dahil may kunwari tayo nasa argument, nag-argue tayo. During that time, parang yung dopamine natin, adrenaline natin, mataas. Ngayon, parang ayaw natin magpapigil kung ano yung nasa isip natin, lumalabas sa bibig natin. Kaya sabi, before you talk, try to deep breath muna. Ako ginagawa ako yan. Tapos it works sa atin. Really? Kaya maya-maya, di ba, mapapansin mo, hindi na ako nakikipag-usap sa'yo. Pero maya-maya nagsusorry na ako sa'yo. I testify that. Hindi na tayo nag-aaway ng matagal. Noon nag-aaway kami ni Jam overnight talaga. Pero ngayon, pansin mo, parang 1 hour na lang. Papakalmahin ko lang muna yung heated argument natin. I appeal. Kaya parang, I love you. Kaya naisip ko parang, I perfected our relationship. Na, yun na nga. No, God did. God did din kasi we put Him at the center of our relationship. You and I will always have that one night. Come morning light. Covered daw to lahat So, ng see, ocean. So, sea daw to. Tignan mo, tignan mo.
So, ayan, ganyan kalalim yung ano. Yeah. Mas malalim pa kasi bato-bato eh. So imagine, Oh my gosh, ang ganda tubig, be. you know when they say na ang parang most of the ocean is still not uncovered. Hindi pa natin alam yung pinakababa. So, napakalalim ng ocean. So eto, just by looking at that, tas mula dito, mababa pa yan compared sa ocean. Sa ocean, mas mataas pa. Damn! Fascinating. Ang laki-laki ng mundo. And when you think of it, parang manliliit lahat ng problema mo, no? Ayun o, mga kabayan. Hi po! Hi po. Thank you. Did you like this spontaneous trip? And it's an easy hike. Alam nyo, may mga nag-invite na rin talaga sa amin magpatulog sa bahay nila sa Calgary. Pero naisip kasi namin ni Jam na gusto na lang talaga namin mag-car camp, matulog lang sa sasakyan kasi we just actually need at least 5 hours of sleep bago bumiyahe ulit. And ayaw na namin makaabala pa. Kaya okay din naman yung nangyari. Nakatulog kami ng mahimbing, may kumot kami, and Malambot yung higaan. lambot ng higaan namin. Tapos ang masaya pa, biglaan lang to nagkaayaan kami mag-hike. I really love this kind of travel, mahal. Kung wala lang kasi talaga kaming hinahabol na gawin bago kami umuwi sa Pinas, siguro kaya pa namin magstay dito. Kaya pa nga namin matulog sa sasakyan, di ba? Oo. Kasi ang kagandahan ngayon, nagka-car camp kami sa panahon ngayon at springtime dito sa Canada, is hindi ka babaho. Yun yung kagandahan dito sa Canada. Ngayon naglalakad kami, nag-hike kami. Kahit 3 araw na kami hindi manligo, hindi kami bumabaho dito. Bakit? Kasi hindi tayo pinagpapawisan eh. Yung weather dito, yung climate, cool pa. Pero pag summer talaga, yun, mainit. Kaya nga, maganda nga, samantalahin natin yung car camping ngayong panahon na to. Kasi, mapresko sa gabi, matulog, 1 kilometer pa. Morning. Napanood ako, ang sabi daw, don't walk your dog the same route every day. Kasi, yung sniffing nila, di ba mahilig sila mag-amoy-amoy? It's ano din brain stimulant daw yun sa kanila. So, if you walk your dog the same route, yun na lang lagi. Parang, familiar na sila doon. Tapos parang, hindi na masyadong nag-work yung brain nila na, ito na naman, alam Parang ko na wala to. nang bago. Oo. So, maganda daw na ilakad mo sila. Parang iba't ibang route. Parang sa aso, ang way of traveling nila, way of exploring nila is yung sniffing nila, di ba? Parang pag may naamoy silang bago, parang ayos to Tsaka doon daw nag-work yung brain nila. Yeah. Through sniffing. Kaya nga ang talino na nito, magka-college na nga to eh. Scholar yan. Scholar to. Tingnan mo, may nakitang ibon na habulin nyo. Ano yan? Oh. Where's the bird? Ano yan? Bird? Diba? Nakakatuwa lang makita yung aso na nag-e-explore. Kung umabot ka dito, balik naman kami ng video na to. Isang pindot na yan, malaking tulong na po yan para sa amin, para lumaki pa tayo. Maraming salamat sa panonood ng vlog. Kung umabot kayo dito, sana ma-like nitong video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na rin. Hanggang dito na lang at babiyahe na naman kami. 6 hours na lang pala yung biyahe namin pabalik. Bye-bye. Enjoy to. Until next adventure. Laging tatandaan, make memories while you still can.